Hi friends, alam niyo ba kapag binasa ninyo ang aklat ng Jeremiah, ay marami kayong mga madidiscover na reklamo ng ating Panginoong Diyos, especially sa mga Israelita, sa kanyang mga anak, tungkol sa paraan ng kanilang pakikitungo sa Kanya. Interestingly, itong nasa Jeremiah chapter 2, pasimula pa lamang ng aklat ng Jeremiah, ay makikita mo na ang malalim na reklamo, complain ng ating Panginoong Diyos as if nagrarant siya tungkol sa ginawang mga pagpili at choices ng mga Israelite tungkol sa kanilang relationship sa ating Panginoong Diyos. And most importantly, pag binasa nyo na lang on your own time, in Jeremiah chapter 1, Jeremiah chapter 2, onwards to the rest of the chapters, parang ito yung kanyang bottom line. Hayaan niyong basahin ko ang Jeremiah 2, verse 13. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cistern that can hold no water. Ang wika ng ating Panginoong Diyos ay masama ang ginawa ng kanyang mga anak, sapagkat ito ay dalawang kasamaan na hinighlight niya. Una, ang sabi niya, iniwan nila ako na fountain of living waters. At pagkatapos, pangalawang evil na ginawa nila, hindi lamang nila iniwan ng ating Panginoong Diyos na fountain of living waters, kundi sila daw ay gumawa ng sisidlang butas na hindi naman malalagyan ng tubig. Alam niyo po, kung kayo ay nakapasyal na sa Israel o sa Palestine or around the Middle East area, kahit naman po sa iba pang mga lugar na hindi naman disyerto, napaka-importante na meron kang source ng tubig. In fact, kapag merong source ng tubig ang iyong property, biglang tumataas ang kanyang value at mas nagiging attractive siya. Doon po sa gitnang silangan, kung saan located ang Israel, Palestine, Jordan at ang Middle East na nga, ay napaka-importante ng tubig. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, interestingly, may dalawang evil na ginawa itong mga anak ko. Ang sabi niya, iniwanan nila ako na fountain of living waters. At pagkatapos, gumawa sila para sa sarili nila, ang ipinalit nila ay sirang sisidlan na hindi nila mapaglalagyan ng tubig. Alam niyo po tayong mga tao, mahilig tayo sa upgrade Nagtitiis muna tayo sa mga low level na mga bagay. In hope na tomorrow, mapapalitan natin ng mas maganda yan. May mga kakilala nga ako, nagbabarter sila, nagsaswap para gumanda yung kanilang mga technologies, mga gadget na ginagamit. Upgrade ba? Pero itong mga Israelita, nang sila ay makipag-swap, nang ipagpalit nila ang Diyos, ipinagpalit pa nila doon sa lalagyang sira. Instead na ma-upgrade sila, na-downgrade pa sila. And do you know, marami sa atin ang ginagawa ang exactly the same thing. We thought na yung ating ipinagpapalit doon sa ating Panginoong Diyos, mas maganda, mas mabuti, mas pleasing, mas mabibless tayo, mas yayaman tayo, mas uulad ang ating buhay, hahaba ang ating buhay, kasi doon ka mas liligaya kahit na alam mo namang hindi yun ang will ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng ating Panginoon sa Jeremiah chapter 2, verse 13, it is an evil na ipagpalit natin siya for anything else in this world will only be broken cistern, because the Lord Himself is the fountain of living waters. Kaya yung woman at the well, dito sa aklat ng John chapter 4 verses 13 to 16, nagma-realize niya na yun ang inio-offer ng ating Panginoong Hesukristo. And instead of her coming back and forth para umigib doon sa balon ni Jacob, sabi niya, Sir, yan ang gusto ko. Yung fountain of living waters, ibigay mo sa akin yan. At ang tanging makapagbibigay lamang ng fountain of living waters ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, iwasan po nating mag-downgrade. Kundi patuloy tayo sa the best thing in life, Jesus Christ, the fountain of living waters. Even now na upgrade ng upgrade ang mga tao, upgrade ng upgrade, nagpapaganda, nagpapalaki, safe pa rin tayo
sapagkat walang mas gaganda, huhusay, bubuti, kundi sa pananatili natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi even now, we can live God's Word in this world.